At yun na nga, welcome back to me sa aking pinakamamahal na syudad na Davao City. Kahit pa gaano kaganda kasi ng mga lugar na pinupuntahan ho natin, just for example ng Iloilo City, Guimaras, Boracay, ng Clark, or some part of the Philippines, is magaganda yung mga lugar yan na napupuntahan ko. Pero alam niyo ba yung feeling na iba pa rin talaga kapag nasa sarili mong lugar, no? Maganda ba yung lugar mo o hindi, parang mamimiss mo talaga siya. Kumbaga, in short say, matatawag natin siyang bias. Kumbaga, kung meron tayong mga magugustuhang ibang lugar na pwede nating tirhan, maaaring second choice na lang, no? Kumbaga, parang second option. So, lagi-lagi ho talaga nating pinipili or pipiliin yung talagang sariling atin, yung doon kung saan tayo nagsimula. Alright, so yan, for this video nakikita ho ninyo itong ating video ay kuha ho iyan, no, sa central or pinaka heart of the city of Davao City. Heart of the city means doon matatagpuan yung City Hall of Davao malapit. So ito ay CM Recto Street, and itong kalye naman nakikita ho ninyo yung may mga sasakyan na nananakbo, yan po ay Ponciano. Tama ba, Ponciano? Okay. Itong Euro Tower, siya may pinakamataas pala na gusali sa buong Pilipinas, I mean sa buong Mindanao, ha. So it's skyscraper na siya, like 30 plus 36th floor. And you know, yung Pikli naman, Tooto Pikli na yan, yung may crane, under construction pa ho yan, no? Basta marami tayong mga ginagawang mga under construction, maraming mga ginagawang mga gusali dito sa Davao na ang iba ay patapos na, ang iba ay bound to materialize pa lang. So Davao City pala, sa mga hindi nakakaalam, just in case lang ha, na meron kaka-tune in lang ho sa ating channel, kaka-subscribe pa lang at na panood mo to. So ang Davao City pala, I will let you know na ito ang syudad na pinakamalaki sa buong Pilipinas in terms of land area. It consists of 2,444 kilometers squared, or sabihin natin 240,000 hectares. And meron din siyang tatlong congressional districts, so district 1, 2, and 3. At meron siyang 11 administrative districts. Yun ang pangalan ay Talomo District, Pakibato District, Tugbok District, Toril District, Buhagin District, Malabog District, Poblacion District, basta napakadraming distrito dito. So it's 11 administrative districts. Ang Davao City is isa sa pangatlo, no, sa third tier or pangatlo, no, na metropolitan sa buong Pilipinas. So first is Metropolitan Manila, Metropolitan Cebu ng pangalawa, and Metropolitan naman pangatlo ang Davao. So Davao City is the land of durian, and although hindi man talaga masasabi natin Davao City lang ang may durian, siguro it happens na Davao City being titled or being crowned as a durian city capital in the Philippines, kasi maraming mga lugar sa Pilipinas na may mga durian din naman ng mga farming in the plantation, pero Davao City ang may pinakamaraming productions, and at the same time maraming mga consumers, no, parang ganun. And pangalawa, meron ditong pangalan ang Davao City as Philippine home of the Philippine Eagle, tama ba? Okay, tapos chocolate capital of the Philippines. Tapos siya rin ay tinatawag na Duterte country, yan, pwede rin yun. And tinawag ang mga tao nakatira rito ng mga Davaoeños. So Bisaya siya sa dialekto, ang pananalita ko rito is mixture, no, mikos-mikos na ho ang Davao. May mga Muslims with 7 tribes ng Muslims, tapos may mga indigenous peoples, merong Cebuano, Boholano, Ilonggos, Hiligaynon, mga ganun, no, mga Karaya, basta maraming mga tribes dito sa Davao na makikita, maririnig ang mga salita ito. So in short say, para sa akin Davao City na yata ang pangalawa sa Metro Manila as a most diverse city or metro city or metropolitan area sa Pilipinas. Diverse means samot-sari, no? Lahat ng mga ethnicity, lahat ng tribes, lahat ng mga tao andito na yata sa Davao. Ibig sabihin nun, Ilonggo, Ilocano, Cebuano, Bulanon, Muslims, lahat, no, dito na sa Davao. Yung mga Tagalog, marami din dito sa Davao. Ano pa ba? Davao City is also the
the place, no, kung saan nakatira ang nagmamay-ari ng mundo, na kapag lumindol ay sabi nilang stop, joke lang. So dito si Pastor Apollo Kibuloy, dito siya pinanganak. I mean dito siya taga Davao, no, si Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ. And yun nga, mga Dutertes naman dito rin sila nag-migrate from Leyte to Cebu to Davao, no, and nag-flourish. So matatawag kaya sa tinawag na Duterte country na rin ang Davao, kasi kung hindi rin dahil sa mga Dutertes, Davao City ay hindi niya makukuha, no, hindi niya ma-achieve ang ganitong popularity, clout, at kung ano pang meron sa Davao City ngayon na ini-enjoy namin mga taga Davao, mga Davaoenos. So if ever na may mga nanonood nito na hindi naman may mga nanonood nito na taga Davao na hindi naman talaga sila grateful or hindi sila tumitingin ng pasalamat, bibigay pasalamat or kahit paano ay grateful sa Duterte families, will in that case hindi naman natin talaga din pwede silang tawag nito diktahan, di ba? Kasi nga kanya-kanyang opinion ho tayo, kanya-kanya tayong perspective sa buhay. So may mga napanood lang kasi ako ng mga taga Davao na medyo hindi sila grateful dahil nga kay Duterte. Kumbaga parang sabi nila wala talagang utang na loob kay Duterte, or wala silang dapat natatangin na utang na loob sa kanila. Bagos ang mga Duterte pa daw dapat magkakaroon ng utang na loob sa Davao. Well, sa kanila opinion din nila yun, pero para sa akin kasi sa totoo lang, alam nyo ba kung hindi dahil sa sabihin na natin na hindi dumating ang mga Dutertes dito sa Davao, hindi sila nag-migrate sa Davao, do you think na nakikilala ang Davao City as Davao City ngayon, na one of the safest city, one of the cleanest city, one of the largest city, one of the peaceful and the most progressive city in the Philippines, di ba? So do you think na may manonood sa aking mga video, di ba? Do you think na may mga ma-attract, di ba, sa mga vlog, sa mga content that topic ay ang Davao City, di ba? So wala. So ibig sabihin diyan is may vlog o wala, content creator ka man o hindi, as long as you're Rose from Davao City, you live in Davao City for all your life, o di kaya ng iyong mga kamag-anakan andito nakatira, tapos all this time naririnig mo pa rin sila, no, kampante silang mamuhay, maglalakad-lakad sa gabi. Ibig sabihin na parang all this time pa rin is pa rin sila, no, ligtas pa rin, safety, hindi pa rin sila kahit paano ituloy pa rin ang buhay, no. Kung baga sa Mega Manila, in some part of Philippines is matataas ang mga crime rates, but still Davao City nailed it to be among those cities na napakaligtas pa rin tirahan. So yun lang, Davao City. Mayroon pa ba akong nasabi o wala? So let me know.